How do you feel? And of course, may awards night, may Best Actress category. What can you say about that? Base sa husay na ginawa mo dito sa pelikula. Oh, grabe naman po. Thank you. Actually, very surprising po nung nalaman ko parang po siya isa siyang feature film ng Sinag Maynila. Sabi ko, wow, what an honor. Parang ngayon lang po actually ako nagkaroon ng pelikula na naging parte ng Maynila. First time po na maging parte nitong na to. Kaya milestone po siya sa akin. That alone is an award already. Hindi nga po ako gaano familiar sa awards night eh. Hindi ko po siya masyadong iniisip. Talagang focus po sa pag-promote, sa mga magiging screening schedules namin, mga cinemas, kung saan po kami lalabas. So yung awards night, hindi ko po gaano masyadong iniisip yun. Pero of course, wala naman po akong expectations. I'm hoping for the best, first the best. Pero sana, mas dun po ako sa mapanood po talaga siya. Dahil yan, mag-earn kami ng awards or a full recognition or anything. So, mas dun po ako sa focus na ma-promote ko namin na gusto at mapanood po talaga siya. And my second question is, since your movie is about truth, justice, injustices na nangyayari nga sa ngayon, at ikaw, Carla, because of your pagiging vocal sa mga makabuluhan mong advokasya, tinagurian kang patron saint of the concerned citizens. Anong masasabi mo tungkol doon, Carla? Blessing po ito. Parang sabi ko, it's meant to be. Tama po, related to the question earlier na nagkataon po. Na sa panahon ngayon na lalabas po itong Senta Tres, very timely po siya. So, all the more, well, I'm hoping na maging, in a way, parang ma-encourage po namin yung viewers, manunod ng pelikula na piliin po ang Senta Tres. Hindi lang po dahil timely siya, pero honestly, injustice happens every day. Kahit naman sabihin po natin walang nangyayari yun sa bansa natin, applicable naman po siya, relatable naman po siya anytime. It happens every day, ang injustice po. At dapat everyday po natin pinulalaban kung ano po yung tama. Comment mo dun sa title mo, Carla. Patron Saint of the Patron Saint of Concerned Citizens. Hindi ko po alam saan nanggaling yan, pero nagbabasa ko nga po yung Patron Saint of Concerned Citizens. Basta ako, ang lagi ko lang po sinasabi is, of course, ako naman po ipaglalaban ko kung ano yung tama. Kung merong injustice man or makapuluhan, dapat pong ipaglaban, ipagtanggol. Gamitin ko po yung aking boses talaga at saka pangalan. May opportunity po akong ganun na pinakikinggan po ako. So, I try my best na gamitin po ito sa tama at ipaglaban ko ang nararapat. Ayun. And for my last question, nabanggit mo nga kanina may love angle kayo dito ni JM. Yes. Sa tunay na buhay, Carla, gaano ka kasaya ngayon? Ay, masaya. I'm happy where I am now. Ang dami na pong nangyari actually in the past few years parang blessing over blessing over blessing. Mas nakapag-focus po sa family. I moved into my dream house. Dire-diretso naman po pelikula yung mga projects, both on TV tsaka sa pelikula din po. Doon dami po akong aking mga alagang aso. So, ang dami pong blessings. Hindi naman din po ibig sabihin na walang mga pagsubok, walang problems, meron pa rin po. Pero masayang-masaya. Kumbaga, kung titingnan ko po yung mga nangyari sa akin in the past, no? Parang masaya po ako at grateful kung nasan po ako ngayon. Kung gaano ako kasaya, at least, mga ganun bagay. Tsaka po, fulfilled. Ang puso mo, kumusta? Anong kulay ang puso mo ngayon? Okay naman po siya. Okay naman po. Buhay pa rin naman po siya. Okay naman po siya. Masaya po ang aking puso. Maraming dahilan para maging masaya po yung puso. Ayun, thank you, Carla. Congratulations sa film. Before we move forward to Jerry, tanungin ko na si Kuya Buboy. When was your last movie po na show? At saka kung naalala mo, kasi parang tagal na po natin hindi napapanood. The last movie was The Blood Brothers. Medyo that was probably last year. Or 2 years ago. By choice po ba yun? Or nagiging mapili niyo po ba kayo ng pelikula? Siguro kasama rin yung pagiging mapili dahil
tapos na tayo doon sa tanggap na lang ng tanggap kung ano man eh, di ba? For me, dapat, as an actor kasi, you have responsibility sa audience mo. Kasi dapat merong mensahe yung pelikula na ginagawa. It's our responsibility how we educate the people, how we educate our audience. Hindi basta gusto ko, nakita ako dyan, okay, gagawin ko na yun. No. But para sa akin, dapat may substance yung pelikula. Meron ka na ibibigay, meron na iiwan ng mabuti sa puso ng isang tao, doon sa audience. At dahil doon sa pagpanood ng pelikula, they become a better person. They learn something from it. Dapat gano'n. And then, nung in-offer po sa inyo to, ano po una yung reaction? Bakit po kayo napapayag? Tanggapin ng Zelda Friends? Aba, all-star cast to. Ang daming matitinding artista dito. And yung kwento niya, it's about injustice. Kasi maraming ako, I know a lot of people, yung mga nakulong. I do that, I normally spend my birthday sa Viewport, doon ako nagpa-party. Kasi doon mas may kabuluhan. Kasi papakainin mo pag may birthday ka, karaniwan, di ba? May pagkain naman sila, may busog naman talaga sila. They have money to buy food. Pero doon ka mas kailangan. So, maraming, I'm trying to say, my point is, marami pong nakakulong na hindi dapat nakulong, na hindi po dapat nakulong, o hindi dapat, hindi guilty. At marami naman sa mas na dapat nakakulong. Yun na. Oo. Dito sa bansa natin. Oo. So, talagang itong kwento na ito nakakatuwa ko. I feel so privileged to do this. So I thank our director, Direk San Pedro, for offering this to me. Maraming salamat. Mag-name names ka daw, sabi dito, medyo nabubulong. Gusto niyo mag-name names? Pag-iisip ako. Biglang bawi. Teka muna, bago si MJ, si Jerry Olea muna. Jerry. Sorry. Follow up na lang. Kay Cesar, parang hindi pa naman siya ganun katanda. Parang naman ganun. Siyempre, isa rin naman yan sa mga kumbaga sa FF, isa sa mga may Hall of Famer. Tapos sa mga pelikula niya talaga, mga pa Ismael Bernal, Mariludia Supaya, mga makabulang pelikula. Muro Ami o Seven. Oo. Alam mo, Carla, ito dalawa. Hindi ka pa pinapanganak. Parang nang alam ng Hindi ka pa pinapanganak. Masyado ka mag-aala. Parang nang alam ng mga bagay. Oo, kanina, nasa trailer naman yung sinasabi, katarungan, katotohan. Ngiti kanina si Cesar, nagsasalita si Carla, napapangiti natin sa mga sinasabi niya. Bakit? So there's so much truth about what she was saying. Totoo naman yun. Totoo yung sinasabi niya. And nakakatuwa yung ginawa siyang saying. At saka to fight for righteousness is what we need to do. We have to fight for righteousness. Kahit ano pang mangyari sa'yo. A very good example to that, yung si Charlie Kirk. Di ba? Yung polarizing din. Polarizing din, meron din mga ano. Yes, polarizing din yun, of course. But, siyempre, yun naman, faith him. Faith him. But, of course, the righteousness, makukuha mo naman yun. Sa ating great God naman galing lahat yan. So, doon nagsimula. So, yun, I was smiling dahil at the same time, I'm learning. I have a lot of growing up to do. So, dahil sa kanila, natututo ako. So happy to learn something. Bago yun sa akin. Si JM naman, anong reaction mo doon sa, ano ba yung mga napag-usapan sa panahon ngayon? Opo, medyo nakaka-trigger na yung mga nangyayari ngayon sa bansa natin. Dami na paano kayo sabihin ang pasado. And siguro, I'm hoping na sa pelikula po namin may mensahe kaming
may bigay at may pulot din po yung audience natin with regards nga po dun sa nangyayari sa bansa natin. Follow-up pa na rin na yung last question mo for you and Carla. Meron ba kayong papangalanan na gusto niyong makulong? Gustong makulong? No comment. Ako marami po. Pero more on para safe po lang. Yung mga animal abusers, yan. Yan po aking focus. Ako po, araw-araw po yan. Ako, napakadami po nagkalat. Of course, merong Animal Welfare Act. Alam po natin yan na may rights po ang animal. And hindi man po natin alam lahat, pero everyday meron din po injustice na nangyayari when it comes to animal welfare. So sana lahat po sila makulong. Sana lahat po sila magbayad ng multa. Minsan, pangit man po sabihin or isipin na kung paano po nila inabuso yung hayop, sana ganun din po yung mangyari sa kanila. Mga ganun pong bagay. So marami po mga animal abusers. Sa politics ay, iba na po sasagot po. Thank you. Yes, Cesar? Cesar to Cesar. Kay Direk po, Direk, what the other plans po for the movie? Kasi alam naman po natin limited lang po kapag sa Sinag Maynila. Pero very thankful na rin na kasama po siya. Pero what if para po sa wider audience po natin? Siyempre kasama sa plano na ma-stream tayo eventually. And kung saan man makarating itong pelikulang to, ipapaproduce lang natin sa akin, one step at a time. Sinag Maynila muna tayo. And I hope I'm hoping for the best para sa pelikulang Celebrate. For the three actors po, right now po, what happened in your account po? Alam naman po natin yung pagka-social relevance din po yung pelikula. Pero sa inyo po, as an individual, parang meron na rin po ba kayo realization of what happened in our country na may connection din po sa atin bilang individual citizens? Lalo na po you are working, kabahin tayo ng taxes, something like that po. Tapos everything that we're buying, the groceries, the restaurant we're eating, meron pong tinakalda sa atin for the community. Ano po yung realization niyo po po yun? Okay. Well, siguro sasagutin ko to as from my own experiences. It's matagal, nauna ako sa kanila, sa mga artista ito sa mundo ito, sa pagsilang, sa aking mga nasagap, natutunan. Tayo kasi mga Pilipino, itong sa nangyayari niya, this is the product of our kabaitan. Masasabi ko kabaitan, alam mo, pag sobra kang mabait, masama. Lahat ng sobrang masama. Ang Pilipino, mabait kaya lang sumobra. Inano natin, kinunsinti natin yung kamalian. Why am I saying this? I'm pretty sure, sasang-ayon if I say, marami sa ating mga leaders na dapat hindi sila leaders. Because they cannot lead with righteousness. Correct? Pero, sino nag-upo sa kanila? Tayo. So, do you hear in some provinces, isa pa nga, nagko-compare pa yan, pag eleksyon, magkano kinita mo, magkano ka binayaran? We are selling our souls. Sana panood yan ng mga voters ngayon. We are selling our souls for how many years? 5 years lang ba? 10 years lang ba? No, longer than that. Naging kultura na natin ito. Hindi ito hindi ito minsanan lang. Kultura, ugali na natin. Ang hirap tanggal pag sinabi mo sa huwag mo pa. Lalo na ang mga mahihirap nasa probinsya. Pag sinabi mo ibenta, tapos may offer sa kanya, ang boto niya 10,000. Isang boto mo. Diba? Pambili kong bigas na to, at saka di ba? Of course, this voter is thinking about kung ano yung kakainin nila ngayon at saka bukas. But they're not thinking kung ano ang magiging future ng anak nila at ng apo niya. Nandito lang tayo sa araw na to.
dapat mga iniisip natin kung ano yung magiging future din ng anak natin, ng apo natin. And we should never sell our votes. Next time po, sana sa susunod na eleksyon talaga. Kasi we need at saka at the same time, above everything, this country needs healing. Kailangan gamutin ito. And according to the scripture, we should humble ourselves and pray together for this sakit ng bansa natin to. So, but kailangan we should humble ourselves and pray na sana mahil itong bansa natin at magbago tayo ng disposition sa buhay. Yan po. Good. Agree po, it's a never-ending cycle unless we step up, use our voices, and say enough. Parang ganun po. Hindi naman po ito bago. Kahit hindi man po kasi viral ngayon, nangyayari po ito. Ilang taon na po, ilang dekada na po, ilang generations na po, hindi po ba. Yun lang po talaga siya medyo nabibigyan ng pansin. So ako honestly, in a way, I have hope sa younger generations. Nakita naman po natin yung results ng recent elections po. So, yung bulk of the voters na po, of course, are the younger ones, millennials, Gen Z onwards na po yan. So, kahit pa paano, kahit parang nakakawalang gana po, kahit parang hopeless na po yung ating sitwasyon, I'd like to cling on to that hope po sa mga younger pa na maging wiser po tayo, matuto po tayo. Hindi na po excuse ang pagiging ignorant or walang alam. At saka kahit papano sa kanila po ako kakapit kasi they know what is right. And mas vocal po sila ngayon. So sana po tuloy-tuloy lang po ng pagboto po ng tama, pag-exercise po ng kanilang rights. And of course, hopeful pa rin po, kahit nasabi po natin, ang hirap mong mahalin Pilipinas, hopeful pa rin po na kahit papano sandali maitigil na po ito o magkaroon na po talaga ng pagbabago. Yung significant po na may managot na po talaga, wala na pong makakalusot, at magkaroon po na ng pag-asa na mabawi po natin kung po yung nakuha sa atin. Ang hirap po siya ganun sinabi niya. Gaganda po na sinabi niya. Pero ako, masaya lang po ako na nabibigyan na po ng pansin ngayon yung nangyayari sa bansa natin. Pero ang kinalulungkot ko is puno ng galit kahit saan ako tumingin, kahit saan ako pumunta. Nag-worry ako na baka hindi natin makita yung hope na sabi nga ni Carla, may hope tayo. And sana makita natin yun. Kahit punong-puno tayo ng galit, punong-puno ng rage, pagod sa nangyayari dahil na tama, dekada na ito, ilang taon na nangyayari sa atin ito, yung best na tayo niloloko. And yun lang po ang aking prayer na makita natin yung hope and masolusyon na natin itong problema ng bayan natin. We have question from Julie Bonifacio. Hello po, good evening po. Ayan. Hello. Ayan, wala po na. Meron. Nabagsak kasi. Hindi, tatanong ko lang nandiyan lang din po tayo sa topic na ito. Kasi may rally po magaganap, malaking rally, kabilang kanan ng rally. Do you intend to participate po sa mga ganitong kilos, protesta? Ako po, willing po ako kasi wala akong trabaho. And, yun nga po, I'm hoping na maging peaceful kasi marami rin po ako nababasa na mga kapulisan din natin na sila rin naman is against corruption. And natatakot din sila na baka may mangyari sa kanila or baka may mangyari sa mga nagpoprotesta sa atin. So, kung ako po'y pupunta doon, just to make myself heard, hindi po makasakit o makatapak ng ibang tao. Ako po, honestly, I
cannot attend any of the protests or what. May schedules po ako sa road na yun, gustuin ko man po. Pero alam naman po ng tao or ng public, yung aking mga followers, ng fans, kung saan po ako talagang, di ba, nakatayo. They know my stand, noon that hindi man po ako magiging parte o hindi man po nila ako mga kasama. Of course, they have my full support. And JM said po, sana maging maayos po, no? Maging safe po at peaceful yung kaliwat ka ng mga protesta po sa linggo. Pero karapatan naman po yan ng mga tao. So kung saan po sila, kung saan lugar po, kung anong posisyon man po nila, nire-respeto ko po yun, supportahan po sila basta nasa tama po tayo. This protest is very important kasi dito natin pinapaalam na hindi tayo sang-ayon sa nangyayari sa ating bansa. So, hindi lamang para sa buong bansa, kundi sa ibang bansa, malaman nila na we're not agreeing, we don't agree to what is happening or being wrong. So, kailangan talagang mag-protest. Even the President himself is supporting the rally. Actually, I saw it. So, dapat talaga tayo sumali dito. Yung mismong Presidente nga natin is supported. Is not disagreeing. Sabi niya na tama ito. Mali yung nangyayari. Sumusuporta. So, dapat lahat tayo sumuporta dito sa rally. Kailangan. Very important din kasi yung labas natin yung boses natin and marinig tayo. For so long, nagbubulag-bulagan, nagbibigay-bigayan ng mga tao. So, as long as yung ano lang hindi siya political, as long as it's lang yung pag-voice out lang ng nararamdaman, and as long as it's peaceful, we support it. Thank you, Direk. Pero may question pa ako sa Direk. Tungkol sa movie. Kasi curious ako paano mo na-umpisahan itong movie na to, kailan